Rectangular method, ayan. Kung makikita nyo, yung rectangular method is just merely a tabular method. Kung hindi mo siya pwedeng isolve algebraically, pwede mo siyang gamitan ng tabular method. So, ito yung ginagamit sa finance at saka sa financial o sa finance at saka sa mga business models. Demand forecasting, ito yung practical applications niyan. So, sabi nila, mas maganda raw na kunin yung midpoint para hindi ka magkaroon ng overestimation. Kasi pag gumamit ka ng ganitong method, pwedeng mag-underestimate ka, mag-over-underestimate ka. So, mas maganda yung midpoint para at least average yung iyong average ang yung estimation. Ito yung, kung makikita nyo, yung equation na kinuha is may mga kasi na pwedeng mag-solve, pwedeng gamitin yung integration rules. Meron namang hindi. Kagaya ng example ko, hindi mo siya pwedeng i-integrate. Kasi x raised to 1.5. So, ginawa lang natin pare-pareho yan based dun sa example. Tapos, yung height niya, yung area niya, inad lang natin to get the total area. So, since midpoint lahat yan, ang area natin is 0 to 4. Yeah, ang area natin is 0 to 4. So, ang area niya, doble, 8. Kasi hanggang 4. So, 0, mula sa 0, 1.5, 2.5, 3.5. So, pag inad mo lahat yon 8. So, yun lang po.